Ayan. Mulmuloong. Yan. Kakaneng-neng na. Yamat na ito. Mulmuloong. Okay, ito. Take two. Magpakabait na tayo. Take two. Good morning. Narinig niyo ako? Good morning. Okay, mag-take two na tayo. Mukhang marami tayong mga... Ayan na naman ako eh. Nag-friendly fire. Dami tayong friendly fire kanina. Good morning. Good evening pala. Good evening. Yan, kakamulmuloong natin. Daming nasira yung audio tuloy natin. Ito na guys. Wala na akong pake. Kahit walang audio, sasabihin ko. Anyway, sabi ko lang kanina, in so many words, ang sinabi ko lang, sana magbasa yung mga ibang titas of Manila at kaibigan natin about the importance of dark humor, especially in informal platforms. So siguro yung mga kaibigan natin na transfer lang nila yung TV channel nila dun sa kanilang podcast, I'm happy for them. Great. Pero tayo kasi may TV tayong channel, may sarili tayong mga mainstream outlets. Doon you'll see a much more respectable version of us. But if you want something more engaging, entertaining, at the same time, survival mode, dahil po napaka-depressing minsan yung mga topics, andito po tayo. At saka people have to understand, to sustain the attention of people, to get people interested and importantly, invested in a very serious issue, a very alienating issue katulad ng politics. Minsan talaga you need to use humor. Right? Although minsan feeling ko masyado naman kami natatawa, but how can you blame us? Kung ang topic mo, Harry Roque versus Panelo versus Aimee. Kung topic mo yung dating human rights lawyer, tapos naging pugante, tapos may manhunt, tapos may hot pursuit, tapos yung isa tumakas sa backdoor, yung isa biglang nasa no man's land. I mean, ang daming kalokohan kasi nangyari. Di ba? Tapos, sabi ko nga, as Italians say, the fish rots from the head. Kung ganyan yung tatay digong mo, di talagang expect mo talaga mag-gallery of rogues ang mangyari dyan. Okay? Okay, gets. Okay, mga narinig na tayo dahil yung mga troll natin, yan, si McCoy, obviously pangalan pa lang troll na, ay medyo sumali na sa diskusyon natin. Ayan, ban. Boom! Buya ka siya. Let's talk about the gallery of rogues. Huwag na natin pag-usapan yung mga titas of Manila na dilawan. Baka magalit na naman sila sa atin at baka naman ma-block na naman tayo. But anyways, going back to this, guys. Unang-una, what on earth is going on with these people? Sabi ko nga, isa sa aking observation sa mga, yung starting, ito si Ian Sia, Peter Unabia, ito si Jay Ilagan, yamet na gito eh. Talagang minsan meron harmony in the universe, no? Yung nasa loob, kung ano yung nasa loob, yung malabas na rin sa labas. May consistency. Mukhang may hostisya naman. Ito, si attorney yan. Ayan, yamet na gitoy. Ito pakita ko sa inyo guys. Just when you thought you've seen it all, di ba? Yung comment niya sa mga single mom. Kaya nga nagtanong ako, kung pogi, yung mga Mangione level yung nagsalita, ano kaya mga reaction? Mali yun by the way, mali yung sinasabi niya. Pero aminin din natin minsan guys, kung hindi ka pogi, lalong-lalo na magagalit ang tao sa'yo kung puro mga katabada ng sinabi mo or worse, di ba? But, mali naman talaga, mali, pogi or not. Pero yun nga, nakita natin kay Mangione, walang iya din, sinusupport siya ng tao dahil lang may tsura ang bata. Anyway, balikan natin, ibang usapan na si Mangione, mahabang usapan yan. But, going back to this, eto akala ko nga, we've seen it all, etong tao na to, mukhang mali ang interpretation niya yung Donald Trump Roy Con strategy na attack. Imagine mo guys, kaysa ayusin niya yung problema niya, dinagdagan pa niya yung problema niya nung isang araw, para sabihin na hindi mali yung sinabi niya, parang dinamay pa niya yung staff niya. Alam mo guys, yun ang pinakaayoko yung ginagawa ng mga politiko at saka yung mga chendero style. Pag gusto nila makalusod, dadamay pa nila yung mga staff nila, knowing na hindi makalaban mga to, parang abusive. Ito. Asawa ni Ewing na batch ko. Pakita ka lang dyan. Yan. Yan ang staff ng... Yan. Kaya ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Bayad. Na body shame pa niya. Hindi. Nung mabuha ka na ni Ewing. Pataba ka na. Kung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Ang punto ko. Oh my God. Ano ba ang magiging staff ng manyak? Di ba? At kukunin ko pa ba asawa ng aking kaklase? Nagdadayat ba? Magpakita ka lang. Oh my... Hindi, ano daw?
Nag-body shame ng staff niya para sabi niya hindi manyak. Sama tayo. Hindi siya man... Ito na ang katawan ni Jaja. Ang punto ko. Ano ba ang magiging stop ng manyak? Di ba? At kukunin ko pa ba asawa ng aking kaklase? Oh my goodness, these people. Awanan na. Wala na yan. Magpaliwanag ka sa presinto. Natatawa ako dun sa interview ni natatawa ako dun sa interview ni Comelec chairman dun sa kabilang channel. Bakit tawag niya Sir Christian? Bakit ganyan makipagsalita? Sir Christian! Bakit gano'n? Natatawa rin ako eh. Parang pagkausap niya, bakit naman? Nasa ano ba tayo? Nasa EDSA ba tayo? Sir Christian, ganito kasi sa Comelec. Yan ba? Talagang magpapaliwanag sa presinto tong isang to. Ito naman, itong governor na to, ano sabi niya? Yung mga nurses daw, dapat anyways, in Bisaya yan, parang, dili man pwede ang mawet kay kung luya na ang, parang, basic ang sinasabi niya dito is, kung totoo yan I don't know, confirm yan, parang basically sinabi niya, dapat, parang may itsura ka, parang, goodness guys, this is 2025. Magpapabody shame ka, tapos magjo-joke ka ng ganyan sa single moms, tapos you'll say the things about etong mga nurses na ganito ganyan, ebang klase talaga itong mga. Tapos, akala ko I've seen it all. Ito naman si Mayor J. Totoo ba yan? Sabi niya, kung aking kalaban ay si kay Catherine Bernardo naman siya nag-comment. Ay. Hindi ko alam totoo ba itong mga to? I mean, this is so crazy. Yun ang sinasabi ko guys eh. Alam mo kung matalino ka talaga, unang-una, you'll avoid bad jokes. When I say bad jokes, iba yung funny bomb jokes na parang yung joke na hindi nag-click. Iba yung joke na talagang digong style na joke na talagang hindi joke na sobrang inappropriate. Pangalawa, Diyos ko naman, Women's Month tayo ngayon. Tapos ganyan yung mga sasabihin ng mga ibang tao. At pangatlo, 2025 na. 2025 na. Alam mo guys, porket dyan sa US may MAGA revolution against woke and all, hindi ibig sabihin na go lang tayo dito. Ibang US, ibang Pilipinas. Sa Pilipinas, never tayo nagkaroon ng woke revolution. Ay, may mga dilawan dyan na nag-ingay-ingay na pa-woke effect. Pero wala yan. Sa totoo lang, malakas talagang misogyny at sexism sa atin. At ang problema is, dinagdagan pa ni Digong after that 6 years na parang ni-normalize pa niya yung mga, sabihin natin, kabastusan, basically. I'm just saying, kung tunay kang lalaki, you can make actually jokes that are funny, or at the very least, not the most offensive things. Right? And sana naman, guys, sana naman. Anyway, to be fair naman, hindi lang naman yung mga kalalakihan na kandidato ay allegedly, pa-confirm na lang yung itong mga to, allegedly ay involved sa mga ganitong mga commentaries. Meron din tayo mga iba dyan, may senator pa dyan na, bakit? Yung daming parating, di ba? Sumigat nga dyan sa comments about nurses, di ba? Tapos, biglang sasabihin niya, bakit? Boba ba tayo? Ganon, yung mga ganon. Yung mga, kumbaga, unfortunately, makikita natin yung mga self-deprecating, political incorrectness, yung mga ganyan-ganyan, ay hindi lang specific sa ating mga kalalakihan na kandidato. Mukhang endemic talaga sa kultura natin. But, speaking of Senate, may kutob talaga ako, ito ang magiging next Cynthia Villar natin kung manalo ito. I'll be honest, I think may malaking chance na manalo ito bilang senador. Kaya, nung isang araw, nagdesisyon ako na mag-attend na ako sa Democracy Summit. There's a Global Democracy Summit na kasabay ang election day natin. So, a part of me said, para hindi ako ma-depress, attend na lang ako doon sa Democracy Summit because may kutob ako, mananalo itong mga ganitong klaseng kandidato. Anyway, just to be fair sa kandidato na yan, naintindihan ko saan siya galing even though sobrang disagree ako sa kanya at minsan talaga nakakairita talaga. Kasi, kung ikaw kita ang kandidato na yun, sasabihin mo, bakit? Si Robin Hood na nga, nakapasok. Bakit nga? Si ganyan. So, naintindihan ko saan siya galing. Pero guys, grabe naman ang entitlement ni Kuya, di ba? Tingnan mo naman yung sinabi niya. Tegnan mo naman, guys. Tegnan niyo naman. Ano bang sinabi? Dito na lang tayo kasi ubusan tayo. Mamaya wala naman yung audio natin. Pansin niyo nung hindi ko na inatak yung Titas of Manila, okay na yung audio natin. Kutob ko talaga may taga-Facebook na.
ng dilawan na galit sa atin. Ay nako. Alam mo, ako, baliktad na nangyari eh. Yung mga DDS, pag in person, actually, mostly mabait sila. Yung dilawan naman, baliktad. Mabait sila in person, and then the next thing I know, binabackstab tayo kung saan-saan. Tuloy, kinall out natin yung isang walang yung backstabber na isa. Oo, alam niyo na sino yan. Oo. Yan, si Curly Tops. Anyway, saan na tayo? Ito. Mamaya na si Curly Tops. Ayan, yung mga medyo pang third world lang talagang level of analysis. Tsaka medyo laos-laos lang yung mga podcast nila. Wala naman nakikinig dyan. Anyway, tapos columnist daw, online lang naman yung... Anyway, okay, magpakabait na ako. Ito, baka mawala naman ang audio natin. Ito guys. Pinanonood yung artista. Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Ito, talagang... Hanap artista. Pag nanonood kayo ng sino yan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin mag-servisyo, ayaw no? Di ba? That's a lot of nonsense. That's a lot of nonsense. I can't believe this. That's a lot of nonsense. That's a lot of nonsense. Ay, buhay. Ay. Artista. Pag nanonood kayo ng sino yan, sino ba pinanonood yung artista? Galit si Kuya eh. Oo nga naman. Sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin mag-servisyo. Kawawa naman si Kuya. Di ba? That's a lot of nonsense. That's a lot of nonsense. I can't believe this. That's Nonsense, everyone. nonsense. Yan talaga. Ito yung Kuya. Kaya sabi ko magiging Cynthia talaga yan. Kasi meron talaga siyang potential maging Cynthia. Diba? Yung tinanong sa kanya, Sir, anong mga batas na gawin mo? Hindi. Ikaw. Anong gusto mong batas gawin ko? Ang galing mo tanong eh. Sabi niya, may pagka... Ito magre-replace kay Ma'am Cynthia. May Ma'am Cynthia. So, bago tayo pumunta sa more interesting parts, balikan natin itong mga gallery of rogues natin mga kaibigan. Totoo ba ito? Grabe yung mga comment dito. Ito yung parang yung yung puro maling sagot mo sa exam pero proud na proud ka pa rin, di ba? Parang ganoon eh. Parang ito favorite din natin to. Kaya, I'm just trying to explain to you guys, kaya kailangan natin ng sense of humor. Tingnan naman ang what are we dealing with. Tingnan naman ito. I love you, BBM! I love you, BBM! Ayan, speaking. Yan. Ito talaga mga natin. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi manakaw. Love you, BBM. Love you, BBM. Love you, BBM. Oh my God, these people. Oh my God. Alam mo, tama yung sinabi niya sa kaibigan na sabi na, alam mo, swerte tayo yan ng mga naging masamang tao natin. Imagine mo kung naging matalino yung mga kalaban natin, yari tayo. Medyo, hindi ko naman sinasabi na tapador na yun. I'm just saying na medyo, medyo marami silang, problema. Speaking of which, may isa pa yung, isa pa to. Akala niya makalusot siya. Ito na naman, ito. Ito talaga, ang daming. When I say neutralize, anong ibig sabihin niya? Ito, hindi talaga makalusot to. Si PNP spokesperson, Senior Superintendent Carlos noong 2016. Akala nila makalusot mismo sila. ang nag-announce noon na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o killed. The intent of that memorandum, is it really killing? Otherwise, Galit pa siya. kung gusto kong patayin yung mga suspect na, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Oo nga naman. I think the comments that were made missed the point entirely. Kasi ang tanong talaga dito ay bakit pa nilagay Mapasensya yun sa talaga isang si command circular. But may I point out that Senator De La Rosa in 2016 also used the term neutralized to refer to a bounty being raised to have him killed. Mr. Chair, siguro mamaya kung ma-share sa atin yan para makareact ako properly. Please share with the Senator Bato. Wala akong context. I-neutralize mo yung drug lord pag lumaban. Ayan, nilaglag ba siya ng Gagamit tatay? ko lang to kill, to
To kill. Bakit ko pa gagamitin yung term ng neutralize, Mr. Chair? Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. Kaya sabi ko guys, actually, in a way, as tragic as it is na talagang dumaan tayo sa ganitong mga tao, at the same time, medyo swerte tayo na hindi sila ganong katalino talaga, na ang dami na mga point of weaknesses talaga, na talagang, kaya nga, di ba si Harry din na ginamit as lawyer, hindi lang siguro dahil hindi magaling talaga, pero, pati si Harry din, ang dami niyang sinabi against Digong na pwedeng, kaya, I hope yung mga titas of Manila, yung mga kaibigan natin, magiging bakit natatawa kami ni Justice Carpio, dahil, napaka-ridiculous talaga yung situation, diba? Tapos, anong ganyan? Alam mo guys, ang sarap dito gawin. Si Andrew E ang kakanta dyan para maganda. Isa pa to. Yeah. Yung bahay, sabi sa kanya na patayin sinong dapat patayin, gano'n. Never ako nagbigyan ng instruction. Ano, gusto niyo patayin? Sino patayin? Patayin niyo. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Pakita niyo na galit kayo sa kanila. Never ako nagbigay ng instruction. Patayin mo ito. Kung sinong nasa listan, patayin mo ito. Meron kang reward. Cross my heart. Never ako nakapagbigay ng reward kung sino man yung reward na ano yung reward na sinasabi niya. Wala akong reward na binibigay. Kung alam ng mga polis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watchlist, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong na-bypass o wala, yung informant ko ay makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ni Presidente. Ano bang tawag sa ganyan? Yung ganyan na... Yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord. Oh my God, these people. Kahit na polis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system. Ramdam na ramdam ang kisil. Talagang kung adaman nga Arbrandis crisis, adaman nga Arbrandis Arbrandis self-contradiction. Yun na, ayoko kay Sir Ronald, masyadong mabait. Parang sabi niya contradiction. Hindi na contradiction tawag dyan, ibang tawag dyan, guys. Medyo ibang tawag dyan. Now, before we lose hope, let me end on a more interesting. Ito, natatawa ako, parang tinatroll pa kami nung kasama kami ni Maris Umali, diba? Itong mga ka-DDS natin. Nag-comment sila. Richard Haydarian nasa labas ng ICC. Actually, hindi siya ICC detention. Actually, hindi siya ICC detention center per se. It's the detention center of The Hague per se. Okay, I read it in like almost Germanic accent when I was there. But anyway, kala nila tapos hinag ko rin naman sila afterwards. Anyway, going back to this, Duterte. Let me remind people na not everything is neng. Hindi lahat. Ano ulit? Moloong. Awanan. Wala na yung kodigo ko. Nakakamoloong yung mga itong mga kina-cover natin. But let me remind guys how lucky we are that in spite of all of this, against all of this, in spite of all of this, meron tayong mga leaders na katulad ni Vico, ni Kristan. Let me just play a little bit again just in case you didn't check yung mga conversation ko with Kristan. And also yung speech ni Vico. Hopefully we'll have a proper sit down with Vico. Hindi naman tayong I know siguro after elections na lang, let's have a proper. Let's not forget at the end of the day they're also mulmuloong. Yon. Yung stress kasi mahirap eh. Okay. We are on the ground literally. Ay, sorry. How does it feel? Pressing the flesh, navigating the alleys, talking to people. Alam mo, maganda talaga kasi nakikilala natin lahat ng ating mga kababayan. At nakikita natin kung yung mga problema, ano yung
pwede kailangan ayusin. Yeah, basically. At ano yung mga pagbabago? Nakikita naman yung maraming pwede pag-ayusin dito at ipagbago sa ating mga kapitbahay. Marami tayong naghihirap ng mga kababayan kailangan natin tulungan. Ito yung ating pagkakataon para gawin na. Kaya naman, in fairness naman, na yung mga friend, yung mga tao. Hello po na. Sana po magisingin dito doon. Mabait yan. Tunay na salvation yan. Pero yun nga, like, don't you worry. Maybe you can just stand there baka hindi mo tayo. Don't you worry na baka minsan mag-isip ka lang tao. Nakatili na lang dito. So how do you make sure na you come up as sincere? Sinasabi ko kasi, susubukan ko. Walang pangako kung hindi ko kaya. So, palaging titignan natin kung magagawa natin. Ipapakita ko ng trabaho ng konsyal kung ano ba yung kakayahan at kapangyarihan. Kasi konsyal pa lang naman eh. Hindi mo mapapalit ang lahat. Pero kahit pa paano, dahan-dahan. Ang yan lang simula si Vico Soto. Yun. So ganun din. Sana magawa natin yan. Yeah, that's really nice. So everyday mo ginagawa ko pare? Halos everyday. Grabe. Twice a day. I feel lean down. Grabe, this is one challenge. Which tells you talaga grabe. Respect, brother, respect. Talaga na public service ang ginagawa ko. Salamat po yan. Pasensya. Wait, did they call me kuya? Kanina ba siya kuya? Yung dumadaan or yung sa akin? Kuya, did Christian just call me kuya? But anyway, again, kanina pinost ko rin yung highlight ng isang speech ni, I think we discussed it kahapon, but I want to just remind people, especially yung mga katulad ni Willie R., na ang choice po dito ay hindi traditional politician at artista na walang alam sa batas or walang alam sa polisiya. Ang choices po dito basically is between competent and good people and the rest. Right? And the rest could include not only your traditional trapos, pero yung mga iba na kahit hindi trapo, wala rin naman makontribute eh. Wala naman merit eh. At pagdating naman, kung ang issue nyo lang naman ay charisma, itsura, I'm sorry. I think Christian and Vico are way more good looking than a lot of these artista running. I mean, honestly, between, I don't know, Robin Hood and Willie R. and I don't know, Vico and, kung gusto mo idaan lang sa shallowness, sino mas charismatic? Mas charismatic ba sila Christian and Vico Soto? Or mas charismatic sila Robin Hood at ano? Yeah, you get what I'm saying. You get what I'm saying? Our choices are, kaya nga sabi ko, yun yung trahedya ng demokrasya natin. Na yung mga artista na ganito, wala akong problema sa mga artista na tumatak. Wala akong problema kung may mga magagaling na tao na may alam sa pulisya, sa batas, na nagkataon na artista gusto tumakbo. Wala akong problema dyan. Ang problema ko is yung mga tipong tao na tumatakbo na ang ano lang nila is magaling sila magbigay ng jacket at maghep-hepuray, 'di ba? 'Yun ang problema natin diyan. So ang alternative po natin diyan, guys, this is not a choice between trapos and I don't know, some new artista who knows nothing about katrapuan pero also knows nothing about everything else basically, right? No, ang choices is all of these people, right? And these people. Procedure. Kung ikaw ay arkitekto, meron SOP sa trabaho mo. Kung ikaw ay engineer, doktor, natin yung mga proseso may mga SOP. Nakakalungkot dahil sa gobyerno, yung tinatawag na SOP ay automatic na kickback sa mga opisyalis. Yan po yung open secret sa gobyerno. Sinasabi hindi pa, 20%, 20%, pero nakakalungkot na babalitaan natin yung mas malaki pa. Sa Pasig mula 2019, tinanggal natin yan. Yes! Kung meron akong pwedeng ipagmalaki, kung meron akong pwedeng ipagmalaki sa inyo, yun po ay kaya kong tumingin mata sa mata kahit kanino. Kaya kong sabihin na kahit isang piso hindi ako tumanggap sa mga big bank. Mic drop. Ano na yung resulta? Kasi sa umpisa nyo, mahirap din talaga magpakilala ng pagbabago. Yung mga iba, hanggang ngayon, gusto tayong ibalik sa mga lumang kalakaran. Yung mga iba, gusto tayong ibalik dun sa lumang kalakaran. Bakit? Baka mas nakikinabang kasi sila dun sa mga lumang kalakaran. Alam mo, speaking of lumang kalakaran, para sa akin, hindi lang corruption yan. It's also incompetence. Like, you tell me, okay, siguro, okay, in fairness, mukhang malinis naman si Robin Hood Padilla pagdating sa, alam mo na, but, mahirap magsalita. But,
ano naman ang ambag niya? Diba? Ano bang silbi niya sa Senado? Ano bang kalidad ng kanyang interventions and hearings? Diba? So I think we should be not only against corruption, we should be also against incompetence. Right? Dapat meritocratic tayo. Kaya nga mula yung kasta, yun ang sinasabi ko guys eh. Dapat ganun tayo. Speaking of kanina, meron pala talagang vlogger na pangalan Pebbles. Akala ko Pebbles tawag kay yung MyCC soon. Pero meron talagang Pebbles kanina. So mukhang marami sa ating mga ka-vlogger na ang tapang-tapang dati ay tumakas na naka-backdoor, tumakas sa bansa. At yung iba naman dyan mukhang nasa Beijing na. Although may nagchismis na pati Beijing pinapaalis na sila. Imagine mo. So sobrang walang kakwenta-kwenta nila. Pati yung nila ayun sa kanila. Ayan, yung mga amo nila pinapaalis na naman sila. Anyway, parang Papa Jackson tayo. Anyways, nagito yung neng-neng, yung iba na huli, ayan, naglaglagan na sila. At kanina mo, si Pebbles, nilaglag si Harry Roque. Doon sa, natawa ako doon sa hearing sa Tricom. Di ba sabi nila, damat nga pulveronic video ni BBM. Obviously, that was a fake video. Tapos, si BBM mukhang 30s noon. Or parang yung mukha niya nilagay sa isang tao na 30s. Tapos, tinanong doon sa, tinanong doon sa BDS vlogger na yan, Pebbles! Sabi ni, si Akap ba yan? Si Akap, Pebbles! How do you know na hindi totoo yan? In fairness naman, matalino yung sagot niya. Kasi po, syempre ang correct answer is, alam mo hindi totoo yan kasi fake news peddler naman talaga yung mga mo, di ba? Pero syempre, ang ganda na sagot niya, alam ko fake ka yan kasi, kasi walang cellphone nung panahon na yan. Di ba? Like, kung 67, 68 years old, si BBM, na to, 1980s parang may cellphone na ganyan, di ba? Talagang, kaya nga sabi ko talaga, tatabad nga ito. Swerte tayo na, medyo tabad yung kalaban natin eh. Pero at the same time guys, we have to be vigilant. We have to be vigilant. Kaya sabi ko talaga, it's time to come home. It's time to come home na bumalik na yung mga walang yung mga vloggers na yan. Dahil silang nag-contribute sa mulmula ang katabadan na diskurso. Because ang ginawa po nila, over the past 10 years, wala silang ginawa kundi, gumising na yung nanay ko, natulog pala. Hindi siya marami na may Ilocano dito, sumasagot naman, tumutulong naman, nagkokodigo. Okay. Solid North pala tayo dito. Aminin natin guys, yan ang mga walang yung mga nag-contribute sa, ang tawag ko dyan guys, poisoning the well strategy. 'Di ba? Guys, ilan bang mga ka-DDS na mga thought leader ang natin, na debate natin? I don't even call them debate because it was never even, like, hello. But, anyways, going back to this, relax ka muna mamaya ka na mag-lecture sa let me concentrate. Nasira yung train of thought. Mulmulong! Meron na dito, nagadumat nga comments, neng-neng nga, doon nga, neng-neng nga, maayong tiado. Maayong tiado nga, okay. Anyways, nagadumat nga kodigo dito eh. Anyways, balikan natin to. Sabi ko, alam mo itong mga walang yung mga trolls na yan, ang laki ng kanilang contribution to destabilization ng ating bansa. Ang mga seditious destabilizers yung mga walang yan eh. Dahil sinira nila yung demokrasya natin. Binaboy po nila yung ating demokrasya. Spreading fake news, salacious commentaries, taking your words out of context, twisting your words, making all of us look elitist, out of touch, making us... Grabe mga kawalang yan. Tapos minsan talagang totally fake news, meaning inventing reality out of thin air. Out of thin air. Ayan na naman. Ayan, sabi ni Kong DRC, na obvious Congo DRC. Seriously, you think, ito dito mo makita talaga medyo hindi yung mga kalaban natin. They don't even make an effort. Pag gagawa sila ng fake account, they don't even make an effort na mukhang legit yung account nila. Di ba? Na obvious na talagang troll farm yung iba dyan. But anyways, etong mga walang yung mga yan, yung mga nag-contribute sa problema natin sa bayan eh.
malalim na yung problema natin pagdating sa critical thinking, education system, ganon. Pero talagang they poured fuel on fire. So I don't deny na we had problem for a long time. Kaya nga tayo nagkaroon ng ERAP, nagkaroon ng Digong as presidents to begin with. Yes. Hindi ko sinasabi na nagsimula lang yung problema natin. At yun ang disagreement ko dun sa mga dilawan natin na kaibigan. Hindi po perfecto yung panahon ni Pinoy o Ramos or whatever. No. We had a lot of problems, kaya nga nanalo si Digong eh. In fact, kung competent yung mga dilawan, di sana na-disqualify pa si Digong because his last minute or past last minute replacement was very legally questionable. So, incompetent din ang mga reformists at mga dilawan natin. Di natin madinayan. At wala rin silang ginawang masinsinan para ayusin yung problema ng critical thinking at political literacy and what have you. Aside from all the usual, let me educate you, blah, 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 that never works and actually pisses off people. What I'm saying here is, marami na tayong problema dati pa, kaya nga na-weaponize ng mga DDS yan eh. Pero at the same time, for all the criticism I make of the Dilawans or the reformist administration, whatever, ibang level. Ibang level. Kaya sabi ko, parang Dante Alighieri yan eh, di ba? May langit, may purgatory, tapos may 7 levels of hell. Kung maga 7th level yung mga DDS na yan in terms of contributing dun sa mulang na diskurso, yon kastoy. Diba? Yan ang sinasabi ko guys, talagang yun eh, mga salot talaga mga yan eh, kalaban yan ng demokrasya natin eh, mga toy, kalaban ng demokrasya natin. Now, personally, I never bothered to file libel case or anything against any of these people because I still believe in freedom of expression to a certain degree, but I'm more than happy to see that something is being done about these people, and talagang panahon na bumalik na kayo, bring Harry home. And Harry, nilaglag ka na ni Pebbles, hindi si Pebbles na isa, yung ICC, yung isang ibang Pebbles, iuwi na mo na rin yung iba, 'di ba? Dumadami yung mga pugante. Dumadami yung mga pugante. At yung isa nga pinalis sa Europe, mukhang papalisin na rin sa China. At mukhang wala rin mahanap sa SM. So, yun po yung tragedy natin. Na at the same time, we had the worst president ever under Digong in terms of human rights catastrophe, in terms of mismanagement of COVID. Mahabang usapan na yun kay Michael Yang, Farmali, ganon. And in terms of West Philippines na sobrang duwag sa China, given na yan. But at the same time, what's also tragic is, and this shows how incompetent we have also been, na yung mga ganitong klaseng tao, hinayaan natin to destroy our country for such a long time. Kung sana lang competent yung mga reformists, kung sana lang competent mga liberals, to begin with, people like Digong or Erap should not have come to power. Right? So, yun ang sinasabi ko dyan. Kaya yung mga ibang dilawan dyan na, why are they laughing? You know what? Kayo rin nag-contribute dito eh. Kayo rin ang kapalpakan nyo nag-contribute dito. Kung hindi palpak yung mga dilawan, hindi mangyari itong mga DDS na to eh. But again, I'm fair. I'm not saying they're the same. Dito, kumbaga, dito yung kapalpakan ng dilawan, yung DDS next level na. Diba? Kaya ngayon, we have a chance to fix this problem. And let's fix this problem. Tama na yan. At it's time also to do things differently. Hindi na mag-work yung mga pa-posh-posh na, pa-alta-alta na, pakit-pakit na, pa-serious na, feeling na discussion. Hindi na mag-work yan. Bardagulan na talaga tayo ngayon. At kung duwag ka, hindi mo kaya magbardagulan, right? Kung duwag kayo, kung lang kayo, parlor lang kayo dyan, pero ang dami ko nakita mga ganyan dilawan. Nabash lang sila ng konti, iyak-iyak na kagad. Ay, ayoko na, I don't want na politics. Tapos, next thing you know, may bahay na sa Beverly Hills, may bahay na sa ganito, ganyan. Yung mga walang kwenta yung mga taong ganun. We don't need those people. What we need are people like Vico Sota na lumalaban. What we need are people like Kristan na lumalaban. What we need are the people who are at the very forefront like General Torre. Yan ang deserve in a good way. Deserve! General Torre. Thank you, General Torre, for your service to the country. Nag-congratulate ako sa kanya kahapon eh. Sagot agad, di ba? Yan, guys. Yan, Senator Trillanes. Yan ang mga kailangan natin. Matapang. Hindi mga pakit. Yan, Riza Ontiveros, Leila de Lima. Yan ang mga kailangan natin. Matapang, guys. Tama niyo mga pakit dilawan na yan. Kaya mahina sila. Kaya nga nangyaring DDS phenomenon na yan. Pero now, we have to fix this problem. Now, it goes without saying na hindi tayo pwede umasa kay BBM to fix this problem. Kaya we have to do this ourselves. The only good thing lang kay BBM is it's not like he's stopping us from doing I mean, like, at least si BBM, bahala na kayo, like, you fix the problem. Kasi parang mga, I mean, in fairness naman kay BBM, na naman yan, na,
inano na, mahirap na magsalita, na extradite niya, okay, na extradite niya si Digong sa ICC. So at least he did the big important thing. Pero again, that's thanks to General Torre. Remember what I said last year? Uray nga kuting isuna, nagadumet nga tigre, DJI administration. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Tama sinabi ko, di ba? Tigre Torre, Tigre Trillanes, Tigre, you know, like, ayan, Ronald Llamas. Ayan na, laglagan na. No, I'm kidding aside. Guys, yan ang sinasabi ko eh. It's time for us to clean up. Alright? All of this nonsense. First, we have to accept palpak yung mga dilawan, so we shouldn't go back to their ways. Umayos sila. They should learn from us who are fighting the good fight over the past 10 years. At the same time, linisin na natin ito. At even though BBM is far from ideal, even if si BBM minsan talagang kulang talaga sa political decisiveness and all, at least he's not making the problem worse. In a way, actually, he's also contributing, or at least putting competent people in positions of power. And at least, as Senator Leila de Lima said, you know what, I'll take the word of Leila de Lima over all of those never Marcos Dilawan type of people. Leila de Lima was absolutely right about it. She said at least we have more democratic space now. So let's use that, let's fight the good fight, and let's support the good candidates who are fighting the good fight. Tama na yung mga snowflakes Dilawan na yan. Tama na yung mga inayan lang natin, itong mga DDS. They thought they could silence us. Excuse me, I jiu-jitsu you every day. Alright? You think you could have trolled me into silence? Tapos pa persona ng data, hello, as if naman. You know what? Dun sa mga persona trapos who are riding on fake news and misinformation and nagpapakyut, I'm more than happy to boycott you guys. Okay? I'm more than happy to boycott all the persona trapos out there. Alright? So yung mga natatawa ko dun sa mga trolls, akala nila, si Richard, anyways, guys. So, 3 things, no? Una, enough of Dilawan, Snowflake, you know, Titas of Manila, weak stuff, mga wala na yan. Hindi nag-work yan. Kaya nga nagkaroon tayo ng Erap and then Digong and Marcos eventually. Pangalawa, we need to clean up things. And pangatlo, we have to at least recognize under BBM, at least we have the space to do that. So let's make the most out of it. Baka naman, kasi kung hindi natin gagawin yung gagawin natin, baka ito mangyayari sa atin sa 2028. Although I doubt it will happen, but you never know. Ayan. Anyway, shout out naman dyan kay Raffy Tulfo, Senator Tulfo. Good job for you know, keeping it very strategically quiet and all, at hindi makidamay dyan. Well, as I said, you know, there's always a Raffy Tulfo there to prevent the return of Duterte's. But as I said, who knows? Why not? Trillanes Riza, right? I mean, ang dami natin mga good options down the road. By the way, Vico will be 30, I don't know, 8, 39, whatever, by 2028. So he cannot run for presidency or vice presidency. So, mamaya muna siya. So, ang options natin in 2028 to make sure na hindi tayo babalik sa mga ganyan is Raffy Tulfo, Riza Ontiveros, Trillanes, sige na nga, dun sa mga kakamping natin, Lenny, sige na nga, okay. So, actually, we have many options there. So, relax lang kayo dyan. And so much can happen between now and then. But, in the meantime, let's do our assignment at magpasalamat tayo na at least yung kalaban natin, actually hindi kalaban ng bayan, mga salot sa bayan, ay alam mo na. Alright? On that note, thank you very much. God bless. And talk to you soon. Oh, by the way guys, good news. Nagpa-print na tayo. Hindi ko alam kung Grabe naman yung nag-comment. Grabe naman yung mga comments. Hindi ko nasasabihin. Baka lalo magagalit yung mga iba. Grabe yung mga, sabi ko, ano to, group hate in sabi na iba, hindi, something pool. Grabe naman, grabe din kaya mag-comment, kaya natatawa ako eh. But anyways, para tayong Papa Jackson. Anyways, pag ayaw nilang kausap niya, pag nilalandi siya ng yung nagtatanong about love life, tapos di niya type sa aming Papa Jackson. Anyways, gagana siya, so kaya natin si Papa Jackson. Saan na ba tayo? Wait lang. What was I supposed to do? Wala nang train of thought natin kay Papa Jackson. Oh, ito, guys. So, hindi muna tayo mag-merge kasi I have to figure out the tax and all of that. Kasi kung mag-merge ka, magbabayad ka ng tax, mag-register ka. But in the meantime, itong gagawin natin. Sa mga miyembro or nagmiyembro ng ating YouTube community,
at the price of a single Nespresso pickup coffee. Mura lang po yan, pickup coffee. In 20 years of my, yon, bibigyan namin kayo, di ba? Hindi lahat, but at least raffle kasi medyo kulang pa ng budget. Pero at least try natin once a week. We'll give a free deep dive Budol Slayer. Yan, Budol Slayer shirt, polo, doon sa mga followers natin. So, exclusive lang yan, sa mga YouTube community natin. We have to be fair, di ba? Yung, wala namang problema na gusto nyo mag-Ilocano style na free ride dito. But, of course, I want to be fair also doon sa mga supporters natin. So, nagpa-print ako, mga new editions ng Budol Slayer, ng new editions ng, ito kanina, sinend na sa akin yung factory talagang, So, there are like 10 different designs I forwarded. Kasama po, polo. May polo version din tayo that come in Tiffany blue and royal purple. With logo ng Deep Dive. Yung iba naman, may Batman, Superman. So, ito guys. Ito yung mga version natin. Budol Buster. Different colors, different designs. So, yun yung first batch na pinagawa ko pa lang. Pamigay muna natin yan sa, raffle tayo. Bigyan ng jacket. Ayan. Tiffany blue. White, yan, royal purple meta, yan, royal purple meta, yan, talagang royal purple tayo kasi royal tayo, di ba? Ganda ng color, di ba? Walang ganyan yung mga kabilang channel, wala, awan, tayo talaga maganda. Yan naman tayo. At hindi katulad ng mga ibang channel, hindi natin bebentahin niya, pamigay natin yan for free for now, okay? So yan guys, so meron tayong Tiffany blue, royal purple, white, and Batman edition black. So, may polo at may shirt. Alright? So far, ang kinuha lang natin is medium at ayaw na magsalita. Baka ma-attorney tayo dyan. Mag-body shaming. Basta! So far, medium lang kinuha ko. But we can make adjustments. Kasi hindi ko naman alam. But anyways, we can put also signature behind if you want. If you can make a special request dun sa mga members natin, you can make a special request at pwede ko ilagay ng signature also. Obviously, hindi yun ang maging signature natin na pwede nyong i-forge for mascam tayo na. Yun ang maging special autograph for fans. So, don't worry about it guys. So, as we talk, piniprint na po the first batch ng mga bigyan ng jacket. So, we started with Willie Revilla and we ended with our own version ng Hep Hep Hooray! Yan. So, pero libre yan tsaka hindi ako humingi ng boto dahil lang nagbigay ako ng jacket sa inyo. Kung balang araw, hingi ako ng boto sa inyo ay dahil meron tayong alam sa buhay. Alright? Meron tayong alam sa buhay and you're free to check our thousands of vlogs and thousands of articles and the greatest ever works of political analysis. Ganun yan. Anyway, okay guys, yung polo natin, logo lang meron, di ba? So, hindi ko naman sinabi na ginaya ko yung kabilang channel. Pero, in fairness naman, yung kabilang channel, medyo rin naman. Medyo inspiration din natin. Dahil basically, ang ginawa lang naman niya is na-transfer niya yung TV niya into a podcast. Kaya medyo gold standard in fairness. Pero tayo, medyo kalog tayo, medyo playful tayo. But yun so please don't forget to be a member ng YouTube community natin. Starting next week, magbigay tayo ng free. Ano man pinakamurang delivery? Timo or Shopee? Ayan. Di pa tayo mag-merch. Kasi I have to ask about the tax and all the complications. Kasi mamaya may yan Kailangan i-declare yan. Maraming complications. I have no time for the new paperworks. As we speak, I'm paying all these taxes for all itong vlogging na. I had to get a tax lawyer for that. So we do things, tayo, Vico Soto style tayo. We do things by the books. So in the meantime, habang hindi ko pa inayos yung part na yan, we're in the mood of giving away. Medyo tayo, Willie R mode tayo, alright? So doon, exclusively for our members of our YouTube community, every week, magbigay tayo ng isa. And of course, accordingly, hingi tayo ng address or anything for us to be able to send to you for free. And kung gusto niyo may autograph or something, kasama din yan. Alright? Maraming salamat. Hindi. Delivery charge or receiver? Hindi naman tayo ganun kay Ilocano. Hindi, sige na nga, I'm willing to pay. Pero kung willing naman kayo magbayad ng delivery, DHL, di ba? DHL. Okay lang sa akin. Alright, sige. Wala naman tayong hindi naman tayo mayayaman na driver na pwede mag-deliver sa inyo. But anyway, thank you so much sa lahat ng mga nag-join sa ating community.
At the price of, I don't know, a single Nespresso, you can be part of the community and also have a chance to have an autographed version of our Polo Special Edition, the best deep dive with Richard Haydaran. Salamat, God bless, and talk to you soon. And of course, yung mga long-time supporters natin, who are the reason why natuloy-tuloy tayo throughout the years despite all of the ups and downs and all of the challenges, automatic na sa inyo yan. But for new members, yung mga new people who are part of our community, kasama din kayo dyan sa raffle. Alright? So, don't worry about it. Thank you very much. God bless. And talk to you soon. Libre lang. Hindi actually.